Magandang tanghali sa inyong lahat. Ako nga po pala si Kananaya. And masaya ako nandito ako ngayon. Kasama kayo. Ngayon, perform ko tong kanta ko. Ang title nito, Bahala Na. Sana magustuhan mo. Dali lang. Okay po. Okay po. Pero atras ka lang. Pero dali. Ang puso ko, huwag kang mabaliwala o mapaya. Bahala na, bahala na. Di ba na, sino ba naman ako pa? Piliin niyo, di ba? Di ba na, sino ba naman ako pa? Piliin niyo, di ba? Mahirap na ang kung kani-kanino magdiwas at magpaniwala. Susugal na ba ako? Di ako na naman ang puso ko. Huwag kang mabaliwala o mabaya. O bahala na, yeah. Thank you. Kananaya! Sabi ko nga wala akong mic. Ayan! Hello! Kananaya! Hello! Grabe yung face card. Sobra. Mukhang anghel. I swear. Let me join you sa stage, ha? Okay. Kananaya, stand up na tayo. So, how are you? Please join me here. May few questions lang ako. Greet everyone.
Ow. Are you on? Ayan. Hello, okay naman po. Masaya. Good! Kasi I saw him when we had a photo shoot a couple of months ago. Ayan, now he decided na po that bahala na by Ken and I as the official theme song of Almost. How did you feel na sinabi na it's Roselle Sir Keith na your song is being considered to be the soundtrack? Siyempre, very grateful kasi malaking bagay to, lalo na para sa may mga artist na maging part ng isang malaking movie ang kanta namin. So, thank you Sir Keith, thank you sa Riga. Si Miss Sa Roselle, inyo po, thank you po Mr. Rosel. Sir JP. Yeah, Sir JP. And sa Jem Fiang, and sa team ko rin. Correct. You know what? Sabi kanina, itanong ko daw sa'yo. What was the inspiration nung sinusulat mo yung song? Kasi hindi mo pa naman naisip magiging theme song ito, di ba? Opo. How was the inspiration when you were writing the song and finally recording it? Well, nakuha ko yung inspiration nito sa mga kinalakihan ko music na pinapakinggan ng mga tito ko, parents ko. Basically, mga 80s classic Talaga? songs, gano'n. Yes. Ako, sorry if you don't mind me asking, ilang taon ka na Ken? 21 po. Oh, kapang younger pa siya, no? So, bali na sulat ko siya mga 17. Okay, so you are from a family of music lovers. Yes. So, first time mo magkaroon ng song na ginawang theme song ng isang napakalaking pelikula. Pelikula, first time. Pero, I believe nakasama na rin yung songs ko sa Ghosting rin ng Jem Fiang. Ah, okay. Sa series naman. Oo, yung Ghosting 1 and 2. Yes. Wow, talaga palang medyo dikit na dikit sa JM Fiang itong si Ken and Naya. Okay, anything more? You're joining us later on sa kick-off Yes, ng excited na po. Aminan Tour, Aminan Day Tour na mamaya sa Robinson's Galleria. Ilang songs ka mamaya? Mga 8 siguro, 10. Charot lang, joke. Just one. Just one. Pero syempre, ready ka naman in the event na they ask for Of more, course, di ba? of course. Thank you for saying yes. Of And course, thank you to your label. Thank you rin sa OC Records Yes. na lagi nakasuporta sa akin. And yun, exciting. First time Congrats. makaharap ang ganito kalaking press na everyone zero on a Sunday. Kaya, Parang first time ko po. Nagka-press ko na rin ako dati pero... hindi ganito kalaki. Iba talaga ang press ko pag isang pelikula. Di ba? Yup. Anything more you'd like to add to ano? Sir Keith is right there, oh. Hi Sir Keith. Anything more you'd like to say? Ayun, maraming salamat po sa paglaan ng oras nyo para i-celebrate ang pelikula ng Jem Fiang. And yun, congrats po sa atin lahat sa Legal Films, sa Jem Fiang. Kung gusto namin ulit-ulitin ang bahala na where do we hear, where do listen to it? Stream niyo yung song ko sa Spotify. Search niyo lang Kenanaya. Kenaniah. And marami pa ako ibang kanta. Thank you. Yay, thank you. Congratulations, Ken, Thank you for so being much. part of Almost Us. Oo naman po. I'll My see you pleasure. on May 6, ha? See you on May 6. Alright, thank you, Ken. Join your mga management ko there and enjoy the rest of the afternoon. Thank you, Ken. Ayun, sabi dito, grabe ang kilig. Yan ang binabasa ko. Today is National Aminan Day, but our official hashtag for today is Almost Us Aminan Day. Hindi ko na patatagalin. I'd like to call in. Let's start with the Almost Cast Barkada. Please welcome playing Jess, Sam, Samarita, and Otep JM Salvado. Ayan, doon sila manggagaling. Very, very specially casted talaga po ang ating specially sila ang pagkakalagay sa kanila dito. Si Sam, tsaka si JM. Please, come forward. Yan, direction na muna sila. Later on, we get to hear from them. Followed by, eto na po, first of a very, very promising, beautiful lady. Please welcome, Yuki Takahashi. There she is, the very promising, talented Yuki Takahashi.
playing Sue. Join us here, Yuki, please. Sige, mag-post ka, mag-post ka with them. Now take your seat. As I call in, he is playing a very, very special role in the movie. The perfect Kenzo. Please welcome Dustin Yu. When was the last time nakasama natin si Dustin was Shake, Rattle, and Roll, and now he is playing the highly anticipated role, Kenzo. That's Dustin Yu. As we all know, he's a sparkle and a regal baby. Okay, please join your co-actors, Dustin. And of course, I'd like to call in. Together na ba sila o maghiwalay? First, I'd like to call in our Regal Entertainment producer. Please welcome Sir Keith Monteverde. Napaka-handsome itong boss namin to. He knows his product talaga. There he is. Napaka-fresh and Sir Keith. Join your actors there as I call in. Thank you. Hiniram po namin siya on a very limited time today. But he said yes to attending para mabuo na po yung J.M. Fiang. And of course, the director of Almost Us, Dan Villegas! Ang kanyang pagbabalik sa rom-com in Almost Us. Na-miss natin ito and now he's back. He will answer bakit J.M. Fiang ang napili niya ang na magbida sa kanyang pagbabalik sa rom-com. We will hear from him. That's Direct Dan Villegas. Last year, nung ginagawa namin ng SRR, talaga naman nakita namin kung gaano ka-professional ang dalawang to. At hindi na rin ako magtaka when finally Mr. Rosel and Sir Keith said na we're giving them another movie, their launching movie. And now, it's finally happening! Please welcome J.M. Fiang, J.M. Ibarra, and Fiang Smith! Oh my God, look at them! Yan ang aking bagong favorite na mga babies. Unbelievable, hardworking talents. Wow, look at them! Okay, Vicky, mukhang at this point gusto ko na silang tawagin to stand up for the photo op, please. Kasi baka mamaya maano na. We'd like to request everyone in the stage to please stand up for the photo op. Ayan, there you go. Talk closer, please. Ayan. Am I blocking your way? Am I? Wow. Ayan. Incidentally, kasama rin sa cast si na hindi makakarating today due to prior commitment. We are so happy seeing them together. May 6 na po, Almost Us. Okay, are we good? Kasi later on, we get pa rin naman another chance for a photo op. Okay, we'd like to request to please stay last, Direct Dan, J.M. Fiang, and Sir Keith, please. And forward, all four of you. Forward lang, oo. Yan, all forward. Konting forward pa. Nag-layout lang ako ng konti. Okay, makialam siya. Ayan. Sige, apat na muna sila from left to right. Dan Villegas, J.M. Ibarra, Fiang Smith, and Keith Monteverde. Sige. Buong araw tayo magka-photo op. Ganyan siya. Okay, sige. Tapos, this is the final, dito sa gitna.
Sir Keith, you may take your seat. Direct Dan, please stay. Ayan, Direct Dan Villegas, Jamie Barra, and Piang Smith. Tapos to your left daw, please, Jamie Piang, Direct Dan. Nakakatuwa, nung in-announce sa akin ng Direct Dan na maggagawa siya ng pelikula, kitang-kita ko yung excitement sa mata ng Direct Dan, and now it's happening. And stay lang, JM Piang, for the together lang kayong dalawa, please. Isang oras to, kala nyo. Wow, this is a power photo. Believe me. Yan, ay, alam niya na, Lea. Siya na mismo nag-block sa kanyang sarili. Sige. Okay, sa center naman. Center! Gusto mo yan? Yung bagong mahal ko tong dalawa. Okay, you may now take your seat as you know what, sabi ko nga, Direk, so ano mapagbigyan tayo ni Direk Dan? Napaka-busy nitong taong, but he's here for an hour lang. Thank you sa management ni Direk Dan for allowing him to join him. Kaya, the first set of questions will come, uunahin na muna natin si Direk Dan. Direk! Hello. The last time nagkita tayo sa ball. Doon mo kinento sa akin na natuloy na yung look test, yung pitching, and they said yes na. And now it's happening. How was the journey, Direk Dan, doing Almost Us? Sobrang happy kasi nag-start. First time ko na-encounter si JM, napanood ko yung pelikula niya sa Himalaya. Oo nga eh. Tapos I was impressed talaga. As in, sabi gusto ko maka-work tong actor na to. So, nung time na yon, nag-research ako, tapos nakita ko nga yung love team Na nila. meron palang JM Fiang. JM Fiang. Tapos, nanonood ako ng clips nila. Kinikilig ako eh. Tapos, a few days later, minessage ko na si Keith. Sabi ko, Kabilis! Keith bro, gawa na yung pelikula. So, Wow. ayun. Tapos, at luckily, nasa kanila yung Yung contract. Yung contract ng dalawa. So, ayun. Ang Everything fell into bilis. place. So, thank you sa generosity ni Keith and Ma'am Rosel na natuloy yung pelikula ito na siyang show niya sa Basics. Sir Keith, grabe naman talaga ang good words sa kanila when we did Shake, Rattle, and Roll. So when Direk Dan said na gawa tayong pelikula ng JM Piang, what was in your mind? Right away, agad ba? Sabi mo, yes, let's do it. Yeah, medyo agad na. Kasi I had the experience of working with Jane Fiang sa Shake. And so kind of sa rushes pa sa Shake, they were so good. So my mom and I were thinking about, ano kaya pwedeng next project namin with JM Fiang? So good timing, tumawag si Direk Dan. Actually, Facebook Messenger yata niya ako tinawag. Sabi niya, how's JM Fiang? Gusto niya mag-pitch for concept for them. So we said yes right away. Wow. And it was good timing. Okay. Thank you, Sir Keith. Direk Dan, susulitin ko na to ha. Kasi ang dami mo namang offers for a rom-com. Why a JM Fiang for a comeback? May love ako sa dalawa. Oh. Hindi talaga, as in, tapos yun nga, na-impress talaga ako dun sa Cinemalaya. Tapos from there, yung deep dive talaga ako. Alam mo yung one of those nights na nagsimula ka lang sa isang video, tapos maya-maya 4 a.m. na pala, tapos over JM Fiang yung pinapanood ko. Tapos, ayun, sabi ko, I really want to work with these two. Derek, anong nauna? The JM Fiang or the material? Nauna yung JM Fiang, tapos kasama ko yung associate producer, si Angel. Tapos nag-iisip kami ng concept. Kasi Angel ay isang Gen Z. So parang uso sa mga daw sa mga Gen Z yung AU or alternate universe. So from there, batuhan kami ng ideas for a film. Tapos yun na, nabuhay na yung story about this girl na obsessed sa isang idol na may best friend na pining for. Pero kasi ikaw master director ka when it comes to rom-com, kaya sabi ko, ang swerte ng dalawa na for launch movie nila, Dan Villegas ang titira. I mean, sorry pero I'm just the proudest na ikaw yung gumagawa ng pelikula nila, Direk Dan. Salamat po. Pero swerte kami lahat na maayos yung cast. Super solid ka. So when Sir Keith, sinabi niya sa akin, EJ, I've never seen a script as beautiful as this one. Remember, one morning, you called me up, kinikento mo sa akin, EJ, ang ganda-ganda ng script pa lang yon. So Sir Keith,
when you learned about the story na present ni Direk Dan and his teammates, what was the reaction? Right away, gusto mo na? Yes. Kasi when I read the script, usually like when I read scripts, merong edits pa. Pero the whole time I was reading the script, all I can think of was JM Fiang. Kasi sobrang bagay yung scripts kanila. So I was just laughing the entire time I was reading. Just at 9 in the morning, you were raving about it, Sir Kit. I remember that, di ba? Sabi mo, gawin na natin tayo. Ganon yung energy ni Sir Kit in doing, at the time, ipapantay until finally nag-decide natin na we're doing Almost Us. Okay. At this point, we'd like to hear from the members of the cast. Starting off with Sam. Please, your role. Greet everyone muna, Sam. Hello everyone! Ang ganda niya, no? Thank you po. You are portraying what, the role? I'm portraying Jess as one of the close friends of Fiang in the movie. So, yeah. Sobrang layo. Ano ba yun? Sobrang layo. So she's a little konyo. She's not far from I Sam love that actually. linyahan. Tumatatak sa akin ni Sobra. Sobrang layo. Yes. Make us kwento about how you started, how did you get the part? Kasi alam ko, talagang pinili ito eh. May mga audition pa. Pero ikaw, right away, narinig ko agad yung pangalan mo. Okay. So how did you get the part? I actually heard from it from one of the associate producers, si Angel po at the Angel. And they actually told me that, when they were thinking of somebody who could portray the role, they thought of me daw. And I thought that, syempre pumilig ako doon. Pero hindi pa po kasi... Naniwala ka agad na ikaw naman talaga yun. Yun Of lang po. course, oo. Pero they didn't really tell me what kind of role it was yet. Up until I got the script and I got the character description po. Tapos sabi nila na, konyo pala. So sabi ko, kaya. Achieve! Achieve, natural. Iba rin naman mag-isip. Marang tabunan mo ako eh. Yes po, sobra po. Magagaling po sila. Sobra. Yes. Thank you, Sam. Thank you po. You know what, yung story ko, sino ba ba yung ibang cast? Tapos na script reading na. The moment he opens his mouth, oh my goodness, it's so good! Another J! Wow, wala na, JM. JM! Hello po, JM Solvado. Correct. Papakilala sa atin lahat. Magandang hapon. Okay. Audio pa lang, di ba? Ang linaw! Ayan. Nag-audition ka ba dito, JM? Yes po, nag-audition po ako dito. Kinontak po ako, tinanong ako, kaya mo ba yung role? Bibigay namin sa iyo role, natin audition ka. Pagdating ko dito, May catch. iba-iba pala. Iba-iba yung dating. Ako po si Otep. James Allen playing the role of Otep, best friend ni ERR. Siyempre, di ba? Hindi naman po kami nagkakalayo ng itsura. Baka po magkalagdag kayo eh. Di ba? Ganun po talaga. So, ayun lang naman po. Okay naman. Okay lang. Yeah. Ang galing niya. Alam mo, script table mute pa lang. Talagang tawag ng tao si JM Zipiang sa kanya. Kahit kami sa production, sobrang nakakaalin. Binukan niya yung script table mute namin. Congratulations. We're so excited na mapanood ka na. Yes! Okay po sa akin. And of course, the very promising talented Yuki Takahashi. Yuki! Yes. Hello po, I'm Yuki Takahashi. Hello po. Your role and how did you get the part? Alam ko, in a way may alam ako pero sige, make us kwento. So I am Sue. Older ako kay Fiang and kay RR. Well, yung role ko dito, I am a very confident woman. And sobrang self-assured ko with myself and everything. And Ganda niya, no? somehow, medyo pinagsasalosan ni Fiang. Yun. Hanggang doon lang muna. Hanggang doon lang. Yes. Pero hindi ka kaiinisan ng mga JM lang dito. They'll find out. I guess panoorin niyo na lang po. Yes. Okay. Yes. Yung sa akin po, nalaman ko na I'm part of it. Actually, it's a funny story. How funny. Wow, nagising ka. Sobrang funny. Patag na. No, kasi hindi ko po kasi alam if scam siya or not. So, nung minessage po ako through Viber, I wasn't sure if it was real and everything. And then when I found out, it's direct dad. Doon ako naniwala. Totoo ka na. Layuan pala na Yes. talaga nag-agree na yung buong production. Thank you po. Mukhang perfect ang pagkaka-directan, no? Perfect mukhang did you deliver naman? Yeah. Siyempre, yes, oo.
Thank you, Yuki. Here. Wala na, napaka-special ng role niya. So, hindi ko alam kung nahirapan ng production, pero ako when I first heard of his name, portraying Kenzo, sabi ko, oh my God, the perfect Kenzo. Dustin Yu. Hi, sir. Hello! Hello po sa lahat na pumunta ngayon. Ako nga po pala si Dustin Yu. At ayun, maraming salamat kasi sobrang swerte ko na naging parte ako ng launching movie ng JF Yap. Ang character ko po dito ako si Kenzo. Isa po akong artist. Isa po akong singer. Hindi naman po malayo sa totoong buhay. Why not? Joke lang. Yeah, ayun, ako po yung parang sinulatan ng AU fiction with Fiam. And kung masasabi ko sa character ko, siguro hindi siya malayo sa totoong artista. Kasi sa isang artista, may mga struggles din na experience. So dito makikita natin kung saan si Kenzo ay totoong tao rin ba. Tapos mamaya maririnig pa natin direct ng Sir Kid kung paano ka-special yung world na yan ng AU. But before we go back to the Kenzo character, I'd like to share my babies. I'm proud of Champion! Natayan. What's up with that? Kamusta? Finally, we're showing! May 6! Yes! Malapit na! Basta starstruck ako, sorry. Alam niyo naman. JM, finally, we're launching your team up in the summer kilig movie of the year. How does it feel? Malapit na. In less than a month, we are showing nationwide. Excited ako sobra kasi first Bago mo ngayon, kakaibang film. shot ngayon. Wow! Go ahead na. Nawala ako. Hindi, I mean, excited ako sobra kasi first film na ni Fiam. And siguro mas nangingibabaw sa akin yung excitement ko pagdating kay Fiam kasi excited ako sa kanila at na mapanood ang pelikula ito kasi seryoso. 100% sure ako na once mapanood nila yung pelikula mas magmamarka yung pagiging actress ni Fiam. Sir Kit ko, nagbibigay siya. Ang galing ni JM, like a true gentleman, ano. How he makes puri his leading lady. Yan, yung Yes. sinasabi ng lolo mo na Yes. napakagaling marunong. Magaling din siya. Sobrang galing niya. As in, napahaga niya ako kung paano siya, kung paano niya pinantay si ERR bilang best friend ko. Hindi naman nagkakala in real life. Best friend na lang namin. Wow! Sige lang. Hindi naman nagkakala in real life na mag-best friend kami. So, pero syempre, nagulat ako sa mga pinortray niya sa RR. Kasi, galing mo, no? Galing ako. The review, as we speak po, the official trailer po ng Almost Us has already reached more than 20 million views! Ano po ito in 24 hours? So mamayang gabi, magpo-48 hours na. So I can imagine, Mr. Seb, no? Kung ilang million na tayo tonight. And hopefully by May 6, 200 million tayo. Opening day. Sir Kit and Direk Dan, totodo ko na ito ha, kasi na may special part ang script. Kaya kailangan special din ang gumanap ng Kenzo. What was it na gusto natin ma-emphasize dito about the presence of Kenzo Dustin in the movie? Important kasi yung parang yung character very fantastic. Mga idol siya. Correct. Magical kasi nga nasa atin. Ayun, yun ang kailangan natin ma-emphasize dito na may, yung fantastical element. Fantastic element. So parang kailangan meron talaga siyang leading man, fantasy element. So ganito na si Just like every may fangirling moment, fanboying moment, takwa tayo, di ba? So just like Janine, meron siyang ganun kay Kenzo. Yes, meron ba nun? So meron certain kind of attraction. Kaya nga yung dynamic nilang tatlo, parang meron kang fantasy. Correct eh. Oo, tapos
best friend, syempre, sana ako na lang yun. Pero, ayun, panoodin nyo na lang ako. Sir Keith, dagdag tayo ng konti pa what Direct Dan said. Kasi mukhang nag-relate ka talaga dun sa character, sa part ng Kenzo, being part of the equation ni Janine and RR Direct. Sir Keith. Yeah, it was actually good to do a movie from the fans' perspective. Diba? So Janine is like the admin of the Kenzo fan group. She's been following his career, and so she writes these stories, putting Kenzo in unbelievable situations. So with Project 8, we had a lot of fun coming up with those imaginary situations that we could put Kenzo in, na medyo fantastical, pero makikita mo din softer side din ni Kenzo. So it was a lot of fun to play with that, especially from that perspective. So every fan, movie fan o fan for that makaka-relate din sa pelikula to Sir Keith. Yeah, I think so. Nakikita mo Just like a fanboy like me, di ba? Na makaka-relate din sa story ng movie. Yeah, nakikita mo on how passionate the fans are, the things they do to see the artists, meet them, and also the friends that they have to support them. Right, fans like RR supporting Jimmy. It's nice to see it also from that perspective. Yeah, love letter kasi yung pelikula to the fans. Ayun! Paano ba yung mga fans sa kanila mga idols? So, ayun, yung treatment namin for them. Direct Sony, napakaswerte niya na he got the part. Why Dustin you for us Kenzo? Ayun, ano nga when I was talking to Peter, naghahanap kami ng pwedeng itapat kasi alam namin na yung base ng JM Flag sobrang solid. So kailangan namin ng strong, kumbaga, actor for that role na mag-play ng isang idol, isang fantastic idol na usually you see na Flag's imagination. Okay. So, okay. I think we need one more question for Direct Dan and kailangan natin siya i-release. Sorry guys, pagkakaroon tayo ng another session with him, please. This was Sir Keith and Direct Dan. Siguro sa premiere night. Oo, about the movie Jerry. Okay, thank you, Jerry. Of course. Direct, na-meet ba yung na-deliver ba ni na Piang and JM yung expectation mo sa kanila? Kasi dun sa Child Number 82, anak ni Boy Kana na siyempre alam naman natin siya yung knock-blocker sa Himalaya. Ang bida ron si JM lang, pero si Piang super supportive talaga ron eh. Kasi kahit di siya ekal kahit ang premiere. Talagang nandun lang siya gusto mong support na si Piang. Pero nung gawin ng may direct mo na sila, na-meet ba kung ano yung ina-expect mo, yung gusto mong makita sa kanila? Kasi nung una in love ka lang dahil looking at them, pero... Ako kasi, pag may ka-work ako, it's more of, madami kasi mga galing, pero ang important kasi yung attitude. Nung nag-start tayo mag-shoot, sinabihan ko sila na pag maka-work tayo, three things. Ikaw on time, memorize your lines, and huwag kayo tutubusin kung wala kayong bago. And alam lang lahat ng actors na ako. And they exceeded my expectation. Aga sila dumadating, 30 minutes early. Pagdating nila sa set, never ko silang never ko na-encounter din nila memorize yung lines nila. May mga sequences kami na just ko ilang pages na tuloy-tuloy yung take. Dahil yung treatment namin natin. And third, gusto ko, I like working with actors na may sariling take. Sa script, may idea sila. So parang we really take time before the shoot to discuss the script. And na-impress ako na may balance sila. Kaya parang ano kasi, ayun, it's very important yung attitude. Aside from, I can think about how good they were, pero kasi very important sa akin yung attitude sa akin. And yun yung talagang sunod. Si JM naman talaga siya yung revelation dun sa Sinimalaya Alas yun. Pero JM and Piang, kumusta si Direct Dan Villenas? So, first, before kami mag-tape, or before kami mag-tape, mag-start, alam mo, in-expect ko talaga na first day ko pa lang, papagalitan na ako ni Direct Dan. Legit, dumadirect sinabi ko sa'yo. Sinabi ko talaga sa kanya na akala ko pagalitan na ako. Kasi syempre, hindi naman natin alam, diba? And then, hanggang sa matapos yung eksena namin, or yung photo taping, masasabi ko na isa si Direct Dan sa mga
pinaka-chill, pinaka-sobrang gaan na nakatrabaho ko ever. And sobrang hands-on din talaga ni Direk Gran. Sa lahat ng bagay, ultimo, mga maliit na bagay, mapapansin niya yan. So, siyempre, super grateful ako na first solo film namin ni Jem, si Direk na hawak. Diba? Comeback movie ng swerte namin. Sa genre rom-com, kayo napili niya mag-film. Yeah, so sobrang nakakatuwa at sobrang excited na ako. Kaya, panawalin niyo po ang Momos kasi may 6. Hindi po kayo. Ito sinabi ko lang para, yeah. Noong una na-pressure ko na siyempre, direktan. And ako personally, kinakabahan ako nun kasi ramdam ko baka may expectation kasi nabalitaan ko rin yung naging feel ko sa Cinemalaya. Pero, parang nagtiwala na rin ako sa direktan yun. Nung sinerch ko yung IG na bumungan agad sa akin yung Gawad Urian. So, okay. Hindi tayo pwedeng ma-chill lang dito. Kaya pag-usahan natin, pagbutihan natin. Ganun. Ayun, hanggang sa nakilang araw ko ng dating days. Grabe, mas... yung ina-expect ko na iba kasi yung aura ni Direk eh, kung titignan mo siya. Alam mo yung parang tititig pa lang, susunod ka na. Pero nag-enjoy ako sobra na siguro sa tulong din ni Direk kami nung natapos namin i-shoot yung film. Mas minahal namin yung craft namin, yung pagmamahal sa filmmaking kasi hindi lang siya basta nagdidirect nag-share din siya ng knowledge niya pagdating dito sa art na to. So, masarap yung baunin. Kasi na bata ko si Direk Dan. Ang bata ko siya, 40 pa lang siya. Edit dyan, no? Sorry. Direk, nag-enjoy daw sila sa katrabaho ka. Can we share that? Ano lang, Sir EJ, isip bata. Ayan. Yun nga, babalik ako sa kasi naniniwala ako talaga na ang hirap ng schedule natin, diba? So, madami mga galing, pero very important talaga how they approach the craft. And I do think itong dalawang tumalayang dahil kumbaga, magaling na, tama pa yung attitude sa trabaho. So, that's a very good way. Before the last question talaga, Direk, I'd like to ask you, bakit napag-perfect ng isang Dan Villegas na mas kilala sa genres ang makapag-direct ng isang the perfect rom-com? May style ba dun, Direk? O automatic sa isang filmmaker na pareho ng pelikula yan? Bakit nagawa mong ganito ka-fabulous? Nanood kasi sila, ang team ng Friday at 1 o'clock. Nag-viewing na po yung buong team, everyone was raving. Like, how were you able to perfect Almost Us? Thank you. Hindi ko channel mo lang yung inner feeling siguro. Tapos, very important din kasi yung the team you work with. Kasi yun na nga kumbaga aside from having a great cast, the people, JP, kumbaga parang team effort siya eh. Hindi mo work yung pelikula kung ano. Ginagawa na lang sa pelikula niya yung niya. Okay, we can accommodate another question kasi talaga medyo tight yung schedule ni Direk Dan. Direk, at this point, would you like to invite and thank everyone for coming today? Yes, pasensya na po kayo. Maraming salamat po sa pagpunta. Alam po Sunday. So, thank you po to taking time off your weekend para makapunta dito. So, sa May 6 po, all Pustas. Starting po the brilliant actors here, JM and the film. Yun po, supportahan po natin. Maraming salamat po from Retail Films and Projects. Alright, thank you, Direk Dan. I'll see more of you. I'll see you on the next week. Pamela, every night na James. Andito lang for 80 ng Bicol. You get to hear from JP later. Okay, Direk, would you like to, kakunin ka na ni Nikki? Okay, thank you. Bye-bye. Kakunin ka Salamat na po. ni Nikki. Okay, and now, Dustin will sit beside. Yan. Kasi kanina, nung minention ni Direk Dan, why Dustin yun, hindi nakapag-react si Dustin. This is the moment na we get to hear from Dustin, the perfect Kenzo. Das! Ikaw daw ang
yung first person in mind ng Regal when they thought of creating that cancer? Talaga? I mean, actually, nasabi nga sa kanya ni Miss Rosel, and during that time kasi, nasa taping pa ako. So, iniisip ko kung paano. Pero, nung nalaman ko nga na talagang kinakonsider ako ng Regal at saka I was here, pinag-isipan ng pangae, bago tanggapin. Sabi ko, paano? Naghahati yung ano ko kasi nasa Puerto Galera ako. Paano? Uuwi ba ako o paano? Okay, yung pitch, yung offer. Paano kaya? Sobrang excited ko kasi nakakasama ko sila sa Shake, Rattle and Roll. Nagkukulitan kami doon kasi parang nakabuild kami ng kahit na paano small connection para sa mahal. Tapos parang ako din, kinonsider ko rin kasi itong dalawang to, sa totoo lang, totoong tao sila. So para sa akin, hindi ako mahihirapan makipagtrabaho. Kasi factor din yun eh. I mean, papasok ako sa gitna ng taping nila, so iniisip ko rin kung paano kaya, hindi pa kami nag-workshop eh. Diba? So iniisip ko, hindi, game na. Kasi sigurado naman ako maayos. Sa sarili mo game na, pero pinagkitay mo lang kami ng ilang weeks. Kasi nasa lock-in ako eh. So medyo mahirap yung schedule. Ayun, tapos, ayun nga, si Direk Dan, Julianas, Pinag Direk. So, talagang na-excite ako at some point. Thank you. At before I ask bibigyan mic sa press, puro ako na lang ng ako, ha? Okay, I'd like to hear lang from our creative head ng Regal. James, finally, ito na. Natapos na finally ang almost as showing na tayo sa May 6. Your thoughts as the head of creative ng Regal? Thank you. Sobrang kami excited kasi EJ, I won't deny, parang this is the perfect casting combination talaga na nagkaroon kami. From Sam to JM Salvado. Sobrang tombo. Nandun ka, di ba, nung storyboard natin, di ba? Parang tawa tayo ng tawa sa light moments nung alam mo, Alexa. Ang galing din, for example, ni JM sa Kalifyang na mag-adlib. Hindi ito na kwento ni Direk Dan, pero ang daming ideas sa mga scenes na gagaling kay na Fiang and JM. May mga gusto inagdag si na Fiang, minsan sinasabi ko, wag na Fiang. Delikado, pero actually, ang galing nila mag-isip ng on the spot na idadagdag sa scene. And tuwa rin ako nung sinuplano nila Dustin sa Kalifyang yung opening scene. Panoorin niyo guys yung opening scene, sobrang ang galing-galing nung pagkakagawa na para kayo nanood ng isang Korean film or American film. Kaya sana a lot of people will watch it on OPM. Of course. Thanks, James. Kasi alongside his team and the creative team ng Project It Projects, talagang grabe yung solid force ng creative para mabuo every single detail ko ng character, ng scene. Talaga namang pinag-isipan ng gusto ng creative team ng Regal and unbelievable team up na yan nangyari niyan. Sana maulit. And of course, even Sir Gil was so hands-on. Parang, oh my God, grabe yung Miss Rosel as well. Sabi ko, Miss Rosel, finally, we're showing. Any word as one of our producers? Well, after watching the movie, because Ayun. I've seen it a few times, bilang isang beses, there's particularly so many scenes that hits me emotionally at mapapatawa ka. It's something that it's a lot of things that are very heartwarming, a lot of moments na reminds me of Maricel Soriano. No way. Yes, I mean, I'm not kidding because I grew up with Maricel Soriano. Parang tuwa ako dito sa batang ito nung pinapanood ko kasi parang bawat galaw niya natatawa talaga. And of course, si JM. Kanino? Pwede ba kami reference Ayaw ko po, May reference ka ba? actually, kasi parang it's so natural. Kung Maricel si Piang, sino naman si JM? Talaga in the spot kita But ni si JM is really unique. I don't know him as a young star before, pero si JM really has the eyes na talagang, the way he does his acting and how, as a best friend, he has a secret
admiration sa best friend niya. Mararamdaman mo talaga. Yun talaga. I mean, it's so natural. Parang they're not really acting. Nakaka-carry away ako sa mga eksena. Especially one scene, more towards the third act, na napaiyak pa ako. Seriously, napaiyak mo. So, I hope that you guys, when you watch it, talagang matutuwa. May 5 tayo sa Mega Mall. Yes. Okay. Thank you, Mr. Seth. Thank you, James. At this point, react lang muna si JM Piang sa sinabi ni ay, naiiyak ka. Then yung Maricel's for them. Comment sa sinabi ni producer natin, Piang. Nakaka-pressure naman po yun. Speechless. Sobra. Nagulat ako sa revelation. Ganun level ganyan. Maraming salamat po, pero... Nagaya ako eh. Uy, hindi ganyan si Piang. Na-speechless talaga kasi usually may sagot agad yan eh. Pero ngayon, hindi niya alam what to say. Kasi ako nagulat din ba, Mr. Self-Deliver. Nakakagulat. Nakaka-pressure. Yung relatability siguro talaga ng pelikula, ang lakas. And of course, yung may mata raw, tayo walang mata. Si JM may mata daw kasi. JM, may mata ka daw. So, ibig sabihin, importante ang mata sa isang aktor. Any word, any comment? Thank you, man. Hindi ko rin alam ano sasabihin. Thank you po. Siguro, thankful po kami sa Regal sobra. Kasi bukod sa sila yung nagbigay ng first love namin sa SRR. And yung dream din namin na magkaroon kami ng solo film, sila din po yung tumupay. So sobrang nararamdaman namin para sa Regal. Sobra na kung gaano pagka-grateful na meron kami sila. So sana po proud kayo sa pelikula natin. Sir Guy, you have seen the rushes, the edits. Would you like to say the same sa sinabi ni Mr. Sir JB, about the finished product? Yeah. Yeah, you're on. Yeah, the first product was good. I mean, there's a lot of laughter. Pero may konting gugat pa rin. I guess mama mo medyo biyak siya. And then also, I got to preview some of the rushes to, I can't name them, pero some industry people, some of them very senior, matagal-tagal sa industry, and so many of them actually really did compare Piang and Wow. So like, not just my mom, but a lot of praises for You had it previewed by different ages, parang gano'n. Yeah. I can't name who, baka mahuli sila dalawa, yeah. Awag na lang. And of course, JM did good. Pero even like the other cast members, like Yuki, Sam, JM, the whole time I was like laughing at their jokes, their chemistry on screen. So it just came together really nicely. And then when you see Dustin in the EU world, superstar talaga dating niya, it just came together nicely, I think, from start to finish. Siyempre, you were part of the selection process ng the role ni Kenzo, si Dustin. Right away, it's Dustin. Yeah. Yeah, right away. I mean, we were looking for somebody na believable na movie star na. I know, mating idol agad din, no? Di ba? Perfect eh. Yeah. So it was like, it was good timing. And then, yeah, I never got a chance to work with Sam and JM before, so it was nice to see them. So audition pa lang, they were perfect for the role. And as Yuki mentioned, kanya slam callers kami. Pero I'm glad that she finally answered and considered the role. But yeah, everything just came together nicely. Gratitude Day, ito talaga. Appreciation Day na narinig natin. Everyone has appreciate ang bawat isa. Nakakatawa for producer to actor to producer. Nakakatawa na. Okay, at this time, I'd like to give the microphone. Before ayan, si Archie kanina pa. 1 hour ago, taas na siya ng taas. But I'll give the microphone to Archie Liao. Archie, your question about the movie, ha? Or else? Or else, ang tagal ko sa film. Dalawa rin yung questions ko, no? Una kay Dustin. Ito sa unang pelikula ko, bali, lumalabas na 30 ka dun sa isang love team. Tapos ngayon, sa pelikula ito, support ka sa Jacob Piang. Hindi ka pa natatakot na typecast ka sa pambansang third wheel?
Feeling ko yung sa... Feeling ko kasi dito, parang magkaiba siya eh. Kasi dito, hindi ko alam paano kasasagutin. Baka kasi dito kasi Wait lang, medyo... let me just, before sumagot si Dustin. Kasi po, when we do casting naman, hindi kami wala kami pinagagaling ng collab din siya ganyan sa TV, collab siya ganyan sa reality show. Wala kaming ganong idea. Dustin is Dustin as Kenzo. Tapos. So, piling ko naman even Dustin, wala naman sa'yo, di ba? Parang, would you like to answer that? Of course, yeah. Dito kasi parang a-fiction ako. I mean, character talaga ako dito. Clear naman from the start na hindi ako part ng relationship or what. Napapanood niyo yun for sure. And doon naman sa tapos kong pelikula, I don't think, honestly, third wheel ako. Kasi tatlo naman yun. I mean, it's a love story between three people. So, I think, hindi naman po ata mapapansa ang pagbansa. Thank you. Okay. Ang next question ko para sa JM yan. Sa interview kay PBS, inamin mo, JM, na nililigawan mo si Piang. Ngayon, since it's National Kamilan Day, tatanungin ko si Piang, ano ba yung real score sa inyo? Very open po kami patungkol sa aming relationship na nililigawan niya po ako. And yeah, very open kami na talaga din namin sinasabi na naliligaw pa din po si JM hanggang ngayon. So, Di ba sinasagot? masyado pa po mabilis. So, yun po, up until now, si JM is still courting me. So, ang pangit po kasi kung mamadaliin namin yung isang bagay na hindi naman kailangan lagi nagmamadali. And of course, mas focused din kami pareho sa career namin while doing our thing. So, ayun. Naniligaw pa rin po si JM. JM, anong masasabi mo doon? Ayan, totoo naman po yung narinig niyo. Since then naman, naging vocal ako sa part na yun. Next na po. Next na po. Sabi ko na hindi ko talaga nagyang mic ka Archie. Charot lang! Joke ko. Just kidding. Okay, who I'd like to ask the first Coldwin? About the movie, please. Let's focus about the movie. Sorry. Thank you. Here's Coldwin. Marami nagsasabi kanina paulit-ulit, marami daw kayong baon, tapos may sarili kayong take sa script. So na-curious ako, ano ba yung mga eksena dito na kayo yung nag-suggest, nag-edit? What can you share? Tsaka, paano nyo rin siya sinasabi na hihiya ba kayo or what? And yun. Tsaka ano yung mga eksena or linyang sa inyo nang galing? Para pag pinunod namin ito sa Musics, ito yung sinasabi nila, JM, yan na baon nila. Nararamdaman ko si Goldwyn for someone na 2 taon pa lang sa industriya, napaka-collaborative na nila, no? They have something to share. Gusto niyo sagutin yung tanong niya na paano niyo ginagawa yun na meron kayong suggestion, ideas? Finally, na-meet din namin si Goldie. Ay, ano bang record ni Goldie? Ay, ano naman? Dahil namin nakaabang sa mga reviews. Hindi kami sa film. Gusto ko yung chant number 8. Ang shake natin. Charot. Oo, episode 2 ang pinaka-favorite niya. Tapos na yun, 150 million na kami, sorry. Okay. Would you like to answer that? Marami. Lalo na sa pagdating sa mga comedy scene. Kasi mas kilala namin yung sarili namin kung paano namin madadaling ang comedy sa bawat scene. Like, example yung sa trailer, yung Actually, okay, share ko na. Nung time na yan sa trailer naman to, kung paano yung... Sa jeep? Yeah, sa Nose and Glow. Ay, naging kay nanay. Paano gumawa ng itlog na pula? Oo, nasa trailer. So kasi kami, may nakalagay na joke sa script. Pero dahil na ilang beses na namin siyang sinasabi, so parang hindi na siya nakakalawa. So kami, nagpaalam kami kay Kuya Mix, Kuya Miguel. Si Villa, our writer. Our writer, na Kuya Mix, baka pwede ko namang ibahin yung joke na nakasulat sa script. Kasi parang kung
dideliver ko siya kay JM, hindi na siya matatawa eh. Kasi sobrang alam na niya yung joke. Nung una, yung original na nasa script, yung joke, sobra akong tawan-tawa kasi paano daw namatay si Captain Hook. Pero hindi ako natawa dun sa joke. Kasi hindi ko kilala si Captain Hook. Kaya siya natawa. Pero dahil Ulit nga, natawa ka ngayon, dahil hindi ka natawa. pero dahil nga ilang beses na din niya nabasa yung joke, so sabi ko, baka pwede kong ibahin yung joke. So, madami pa akong Daming naisip. baon Na nagtanong pa ako, sabi ko sa mga Kuya Art, Kuya, may joke ka ba dyan? Ganito, ganyan. Kasi kailangan ng jokes na medyo sobrang, hindi ko din alam. Na yung time na parang kailangan pati ako matawa. So, ang dami kong hiningi. Tapos, ang nangyari, yung pili kong joke, alam niya, so binasag niya yung joke ko. So, mas nakakatawa. So, wala talaga sa script yun. Na, So, nasa pelikula pa rin. yeah. Pakiulit mo, charot na joke. So, yun. Okay ka na, Golden? I think we have questions from, of course, our dear friend June Lalon. Hi, June! Ayan, about the movie, The Show na Sure. Feeling ko ayaw mo about the movie. Kasi, about the movie, syempre. Siyempre, kahit Sunday. You always be the supportive June Lalon. Alam mo, Eric dyan, kahit Sunday talaga nandito tayong lahat. Kasi nga sabi, National Aminan Day. Thank you, June. Although, nag-disappoint kami, walang inamin. Kasi, yun na yun. Pero ano masasabi niyo, JM Piang? Katulad nito, syempre, parang lahat nakatutok, expected na may aaminin. Pero yun nga, ang ganiligawan pa rin kayo. So, pag ganito ang sinasabi nila na, ay, disappoint kami, kaya namin. May inamin na sila. Hindi almost as, but as na talaga. Oo. Pero yun. Almost Ano pala. yung title ng pelikula? Yun yung Hindi kayo sa May 6 kayo aamin. Kasi showing day. Abangan mo. Malay mo. Parang gusto namin sumama sa Checker Tour. May Checker Tour, no? Meron! Of course, may premiere night tayo, June. Ikaw pa ba? Piling ko doon mag-aamin na. Pero eto na lang. Ay, huwag tayo mag-pressure, Jacob. Pero eto, syempre ang nakaka-touch, si Dustin Liu, kahit sabihin mo, may talagang, buong pinag-career niya, no? Talagang, right now, marami naman siya nagpapanayan katulad ng JM Piang Love Team. But, yun nga, talagang, wala siyang pakialam. Talagang nag-support siya sa Almost As movie niya. Anong masasabi niyo sa, yun nga, pagiging very accommodating, mapagbigay ni, Dustin? Considering he's a solo star alone already, or kung meron man love team with B. Pero he said yes to say yes to. And, Diba, almost tapos as. ang nakakatuwa, AJ, no? Nandito siya, he attended the press club, plus mamaya, nandun siya sa kick-off mall show. Napupunta ka, di ba, sa Robinson's Galleria. Sabi mo! Oo, sige na. Pwede naman magsabi kahit hindi totoo. Okay. Dustin, saan nagagaling yung humility, yung... Dun ka nagagaling, no? Oo. Considering na solo star already. Nakakatuwa talaga, di ba? Pero yun nga, ikaw muna casting, tapos sila, anong reaction nila na nagsusupport ka dito sa Almost As? Well, ako kasi, malaki din talaga yung tiwala ko sa legal. And, nung pinitch naman siya sa akin, talagang naging klaro naman kami sa bagay-bagay. At, ako, syempre hindi naman mahirap sa akin kukuhan or mag-work sa ibang mga magagaling na actor. At napagbigyan ako ng chance na magkatrabaho sila, JM Piang. So, for me, it's a privilege na magka-chance na matuto sa mga love team o mga ganitong klase actor. So, tsaka yun nga, kasi sabi ko kanina kasi nakabuild na rin kami ng connection, ng samahan. Mga totoong tao sila. For me, talaga yung At alam niyo ba, Gage, from my Star Cinema experience, a special participation role is a special participation role talaga. Iba, hindi siya cameo, hindi siya sa... Diyan ako naniniwala, napaka-importante nung
nung role ni Dustin as Kenzo in a very special Pero participation. mas maganda nga, mas nakaka-touch na yung spirit, tapos mamaya nasa Robinson's Robinson siya sa Gallery. show. Kasi yung iba, sige, mag-special participation, pero wala kang asahan sa promo. But Dustin is something. Kaya mahal na mahal nga natin yung Dustin Yu, di ba? Parang sa kanya tayo napunta, di ba? Kaya tayo relate na rin. Ako may bias ko yan eh, alam nyo yan, di ba? Pero yan, ano reaction mo, JM? Ako, nung una pa lang nalaman ko si Dustin yung gagawa, yung gaganap ng Kenzo. Perfect. Kasi, doon din sa character art na binuo ko kay May ganun na, may technical na. Kay RR. Why not? Actor na actor, di age na. Charot. Yung character art na binuo ko kay RR. Kailangan ko talaga expose yung insecurities ni RR. So para magawa ko yun, kailangan ko malaman kung sino yung gaganap ng Oh my Kenzo. God, may ganun kang ano sa sarili mo. Yung first draft pa lang naman, nabasa ko sa kanya. Sabi ko, parang pag-usapan din namin nila, Kuya Mix nila direct na hindi bagay na hindi man treatment si RR dito. Gawin natin siya ng baliktad. Gawin natin siya. Kasi kailangan i-highlight yung learning ni RR. So, okay. Tingnan natin kung sino, antay natin kung sino gaganap ng Kenzo. Nalaman ko sa testing, perfect. Finally, may image. Sobrang laking tulong niya. Kita mo na yung Kenzo. Okay. So, right away, okay, Dustin is Panalo. Panalo. Thank you. Fiang, ako talagang 1 second pa ako doon. Fiang. So, nung nalaman po namin na si Dustin nagaganap na Kenzo, actually parang nung time na yun, sabi go! Oo. Kasi mas, tulad ng sabi ni Dustin, meron kami na-build na relationship before pa, sa SRR pa lang. Viral na nga yung mga biruan niya sa mall show, Yeah, ano? so parang nung nalaman namin na si Dustin yung gaganap ng Kenzo, sabi namin, walang problema. Sure. Anyways, good luck excited na lahat for music. See you sa Robinson, sabi ni Dustin. Okay na. I'll be there in spirit. Thanks, Jude. Before I give the microphone to the next media friend natin, I'd like to ask the other cast members. JM, may kwento kasi yung iba ngayon ka lang mapapanood. Saan ka? Where were you before? I mean, saan ka napapanood? Anong management ka ngayon? Nagsimula po ako sa indie. Pelikula. Indie, commercials. Kung saan. Kaya po sa indie ko nagsimula. Tapos, I started acting when I was 7 years old. Theater arts. Ilang taon ka ngayon? 20 po. So sa iba't ibang paraan ng pag-acting, pagpapatawa, mime, pantok, iba-iba. Kaya basta performing and acting. Yun talaga. Yun naman. Yun lang po. Sige, mamaya wala ka kita. Sam, medyo remind me of mga beauty queen during the 90s. Sabi ko na diba, kwento ko na sa'yo, yung beauty mo, parang remember the Barretos, na gano'n. Sige po, before Gordy. Pasagutin natin si Sam. Kakaiba yung beauty mo. And saan ka nagsimula, Sam, and saan management ka? I'm actually the same management as JM. Cornerstone Entertainment. Yes po. So I actually started din sa commercials and a few films like Marvelous Finest and stuff like that. Minor support or cameo roles din po. But mostly commercials po talaga ako. Like setback, mga ganun po na commercials. And then later on po kasi, I really wanted to get into acting. So I got yes po. So I really wanted to get into acting. So I started off with production work. Actually, with Project 8 before. I interned with them po nung college pa ako. First year college pa lang po ako. And then they were guiding me. Sila direct namin, sila direct po ang naging mentors ko sa Ano silang you have it? The acting. Yes, kumbaga they said na, I always told them na I want to get to know what goes on behind the camera before getting in film. Kasi syempre, iba po yung respeto na mabubuhan mo for the cast, the crew, and everybody else.
But they said that, if acting is your path, then go ahead. So I started getting into acting workshops also. But not as early on as JM, I started when I was in college course. So nakagraduate ka ng college and then may degree ka. Yes. That explains how eloquent she is. She galing magsalita. Thank you po. When I first saw her sa Batang Quiapo, probinsya, Batang Quiapo, gandang-ganda na talaga ako sa kanya. Sabi ko nga, saan mo bigyan ko ng maraming grace? Ang husay eh. And now you're here, finally. First movie mo? Hindi naman. No naman po. I guess second. Kilabot ng mga conyo boys. Ito ang lakas ito sa mga aktivista nila sa Alcoy. Si Yuki. Jacket, paano ka nga Yuki nagsimula? Sorry. Nag-start po ako sa TikTok. So I was just doing content, social media, and then Ang konti-konti na followers sa TikTok. Ilan nga, Yuki? Ilan nga? As of now, I have 10.7. 10.7 million followers sa ang content, di ba? Go ahead, Yuki. Ever since naman po bata ako, I really wanted to do acting. But I feel like during that time, I wasn't able to push na makapag-acting ako. And then, blessing in disguise ang pandemic for me. So, pandemic happened and then I started acting. That's the time na kinuha ka ng Batang Quiapo. Yes. Nanala ka ba doon? Charot. Hindi nga po, Never. Kinamatayan mo nila yung character mo. Yun yung ano niya, sikat na sikat siya doon eh. Diba? Kaya sinatawa silang tawa. Everyone has seen it. And now you're back to doing movies, hopefully TV soon. Okay. Pinatay siya ni David na sarili niyang asawa. Okay, at this point, I'm ready to take questions from Gorgie Rula. Hi, Gorg! You're on. Pero makapigilan ako. Ay, hindi na sa mo si Miss Rosel. Hindi mo. Mabuti niya yung... And then, skip muna, baka meron dadagdag din siya. Sa May 6 na yung showing ng film. But, of course, nandun pa rin yung fear natin what's happening right now, diba? Sa mga nangyayari. Ano ang gagawin ninyo kung sakali na? Kasi iba na yung concern ng mga tao karamihan. But, tayo magpupromote tayo ng pelikula. And, syempre, sabi ng iba, babiyahe pa ba kami? Gagastos pa ba kami ng gasolina para pumunta sa sinihan? Abangan na lang namin sa Netflix o sa streaming. Ano yung nararamdaman niyo this time sa panahon ngayon? At meron tayong promote ng movie. At baka meron din pwedeng dadagdag si Ma'am Rosel. Yes, Kim? Yeah, actually, obviously, there's a lot of things going on in the world, a lot of things out of our control. And the idea came up na I forgot who suggested it, do you push the play date or whatever, but for us, like, we wanted to keep everything the same. Give people, kasi na-announce na namin, so we wanted to at least deliver for the people that are still looking forward to it. Para there's something like they can look forward to na alam nila kung the movie, if you're interested, but no matter what, lalabas pa rin siya ng slates. At the same time, there's things like increasing cost, taas ng gas, that makes it harder for people to go to the theaters. So, ever since the beginning, myself, my mom, and others have been in constant conversation with the theaters, with the cinema exhibitors, trying to find ways to make it more affordable. So, without that, we'll have more affordable pricing for our listeners. Yung price, yung ticket price nila. Yeah. So we'll announce more of that soon, like SM, and yeah, we're working with a lot of other theaters. So hopefully we can make it more affordable and again, give people a little bit of escape during these times and give them something to look forward to. Yay! Ang ganda. Good news yan. So, Miss Rosel, would you like to add to that? Well, of course, we worry about what's gonna happen. Who's not, diba? So, but then, yeah, we're committed. We're committed na talaga. We've planned and committed and actually patapos na rin yung pangalawang pelikula. So, we're hoping na, as what Keith said talaga, na to lower the ticket price, to really adjust to the crisis that is happening right now. Para naman, in a way na mapasaya na rin natin yung tao. There's a way for them na, even for
a little time to feel something like this away from, to escape from what's happening. Kasi even me, I'm really affected with what's I can happening. tell from your posts. I get affected. Kasi Mr. Salis emotional about a Oo. lot of things, no? Jay, isa na lang. Go ahead. Honestly, EJ, like if we were to push it, like, it'll make the problem worse kasi mawala ng trabaho yung mga tao. So like, we really want to make sure, we stay consistent and, yeah. Oo. Tanong ko na rin kay Lasso lang, kay Yuki at saka kay Dustin. Kasi natanong na rin si JM at saka si Fiang about dun sa kung nakaka-relate din sila siguro sa title na Almost Us. So, Yuki, pagdating ba sa personal mo, sa love life mo, Almost Us pa rin ba kayo or done na? Are you comfortable answering the question, Yuki? Ang pwede mo lang Kung share lang sa pwede mo amin. share. Go, Dustin. Take the floor. Okay. Hindi, si JM muna. Charot lang. Joke. Ikaw muna ba? Wala ubo. Hindi na bro. Talaga sa iyo pinupukulan. Oo. Kung ano lang, Tas. Oo, ano lang pwede mo share. Sabi ko lang na nakaka-relate silang dalawa. Tama. Oo. Nakaka-relate yung movie. Sabi ko na. Nakaka-relate sa OP. So, Dustin, kahit spotted na kayo kung saan, Almost Us pa rin ba or ano? Habang isilang aking... Oo, sino ba? Charot lang. Is she part of the movie? Charot. A6 almost. Okay. How about you, Yuki? Ano ba pwede mo share? Ayan po, showing po ang Almost Us, May 6. Abangan na lang po. Ay, ako. Sige, thank you. Words kasi ganito. And as much as gusto ko rin namang makakuha tayo. Sana kasi di ba na naging uncomfortable na pumunta yung artista tapos hindi sila ready. Hindi kasalanan ko to na hindi ko napigil. Di ba? Sorry ko, gamit, hindi ako naman spark ko. Charot lang. At saka ano, ayun. Pasensya na Gord, hindi ko rin talaga kahit sila yung pressure na kung ano man yung gusto nilang sabihin. You have to respect them. Thank you, Gord, for understanding. Tama ni Susa. Sikit na lang sasagot. Who is? Sikit daw. Ayun, oo naman. The fact na yun lang kayo i-share, respect na lang natin. Okay, thank you, Gordon, everyone. Okay, we will entertain more questions. Oh, I love you, Jerry Olea. Go ahead, Jerry O. Kanina ko pa hinihintay na may magtanong eh. Kasi ang lakas ng dating ng trailer, lalo na yung eksena sa jeep. Kung saan nung isip ninyo yun, nakailang take kayo, nahirapan pa kayo, naging awkward ba or what? Namala tuloy si Jerry Olea. Actually, may nasa pool ba? Charot. Naalala ko yung sakit eh. Malakas ba kumampas? Hindi, one take na ba yun? Sige. Naalala ko si Dalagdan, sabi siya sa akin, yan, kaya mo bang kaya mo bang hampasin? Sabi ko, oh? Ikaw talaga? Sabi niya, oo. Sabi ko, sige din eh. With the movie. Sige. Buhay ko. Tapos, nung time na first take, sabi ko, shucks. Baka malaksan ko. Shucks. Wala siyang, as in nakasabit lang siya sa jeep. And wala siyang gear. So, pagka nasobrahan ko, baka malaglag siya. So, konsensya ko pa. Diba? So, wait, eto na. It's the exciting part. So, nung time na first day, okay, 3, 2, 1, action! So, kailangan tumingin muna ako. Kailangan mo na, basta, like that. So, nung time na sabi ko, try ko kaya laksan. So, first day, Wala siyang idea gagawin mo yun, Fiang, ha? wala. Okay. Wala talaga. So, nung first take, as in full force, sabi ko, as in nilaksan ko talaga na, check ko lang, masakit ba talaga sa mga lalaki yung pwede. So, curious lang ba? Curious ako. So, nilaksan ko siya. Tapos sabi niya, as in, Arte? Parang like, Minus. So, sabi niya, Tapos matig na siyang malaglag. Paano mo nakita yung reaction niya? Covered ng bubong yung mukha niya. Siyempre,
Okay. Mukha siya ba? So that time, sabi ko, oh my God, sorry. Sabi ko, I'm sorry. Pero syempre, At the end of the day, it's just a scene. yes, scene lang naman eh. So yun na, take 2. Kasi masyadong na full force eh. So hindi na gusto na... Renda muna, renda. Yes. So take 2, chill na lang. Okay. Like that na lang. So sabi ko, after nun, sabi ko, sorry. Hindi ko kasalanan. Pero yeah, madami kong take yun kasi meron pang closed up and then meron siyang wide and kasi yung location namin ay nasa jeep lang. So medyo mahirap siya sa camera. Jen, okay, reaction. Kung na-hurt ka ba? Masakit. Mas masakit pa ba sa iniwan? Oh my God. Mas masakit pa sa Totoo iniwan. yun. Yung first take parang hindi ka na-expect na bibigyan nila ng ganun. So, kailangan kong tiisin. Yung shoot eh. Nagulat ako biglang gumilid yung jeep. Tapos nag-cut sa direct. Ba't ka nag-cut? Tunay na yun. Masakit na yun. Tapos pinawasan ko na, nanagal na kailan day. And, ano ko, inaayos ko pa yung bunch na nun. Tapos tinuturo ko sa kanya. Dito na lang. Tinake na. Baka madili yung taping days natin. Okay. Masyado na mahaba about that topic, ano? It's just a scene. Patunay yan talaga na, na hindi sila nag-attitude. Oh, ay, hindi talaga. Sorry, I can speak na rin para sa TV ethics nila na Jericho. Unbelievable professionalism from Jacob Young sa mga taga-producer nila sa TV. Sobrang galing. I really have good words about them. Thank you, Jerry. Pinapatanong ko naman si Archie, oh. Ay, naku, hindi ko nabibigay sa'yo Archie, ano? Charot lang. Who has a set of questions? Sige, magturuan tayo. Family Cantina ng Manila Bulletin from day one. He has been very, very supportive dito sa Almost Us. Si Marinel will have questions later on. Marinel Cruz of Radar PH. Thank you, Lloyd. Sige po, we will have the last set dyan sa Thank you, Lloyd. Segue lang sa PBB, totoo may 3 housemates dito. What about PBB? Tapos na. Hindi kasi, di ba, gigibay na ka, no? Ay, Iba na yan. Yung bag, nag-iba na, and then i-rebuild naman siya, no? So I want to ask Dustin, si Jem, at si Piang, no? Given the chance na tanungin kayo kung ano pa pwedeng idagdag sa bagong bahay na i-rebuild. Ano ba yung gusto nyo mga idagdag nyo? Okay, before ba siya nag-iba, were you able to visit the BNK? Hindi na, kasi nakalaki na kayo. So, going back to the question of Tito Bobby, kung ano kayong reco, suggestions na ilalagay about sa BNK, sa bahay ni Kuya, meron ba? I feel like more bread. More bread. Kasi every day, parang two bread lang each person. So, depende. Sushi gusto mo? Ang daming sushi from your fans today. Hindi, para sa PBB naman, I feel like baka pwede naman Food talaga, no? 4 pieces per person. Dagdagan ng dalawang tinapay. Diba? Kasi parang Ang cheap. Tinapay ang hindi. grabe na naman. Hindi naman, kaya parang... Okay, sige. Yun yung attitude yata nila, they are being developed into eating kung ano lang yung na-develop for the day. Limited lang, calorie deficit. Wow. Kasi sa bahay naman ni Kuya, parang andun na lahat ng kailangan mo eh. Kulang nga lang. Kulang lang talaga Yung sa bread. tinapay. Yes. Kasi kulang talaga sa bread kasi maayos yung tutulugan, maayos yung CR, maayos yung living room. Nakakito daw kasi yung producers. Keto tayo. Very important na malinis yung CR. Okay. Maganda yung CR. So, bread talaga. Okay, thank you, Fiam. JM, meron bang something from someone na you've been there? Ilang months nga? JM pala, sorry. Ilang years? Months? 3 buwan sa bahay ni Kuya. Ano sa tingin mo yung papasok ka ulit pero dagdagan niyo yun? Ano yun sa tingin mo? Pagkain talaga. Hindi. I mean, siguro wala. Kasi una, yung rules nila yun. Oo, saka yung question ng housemate yung i-highlight ko. Saka, pag-producing wise, kung ano mang kulang dun sa bahay, pwede mo nang gawin content, di ba?
Okay. Magkaiba sila ng opinion, Tito Bobby. Isa kasi just like a little girl, no? So ano may dugtog? Isa Kevs, kung wala. Dustin! Ako, siguro wala rin. Kasi dito bent talaga siya, like ano siya. Ano man meron Design sa siya. kuya. May reason yun kung bakit yun na react. So, for me, wala din. Paninindigan talaga ni Fiam na gusto niya additional bread. Nung time niya, kasi pandemic beauty kayo eh, naman di ba matilang? Personal, magdadagdag ako sa basketball court. Si JM, charot lang, lagi ka na pinapasok sa equation, JM. Pwede daw. Okay, Tito Bobby. Tawag dito, okay yung ibang housemates na nung Cotono, tatanong ko yung Nagpo-forum siya. Kung may all-star PBB, papasok pa ba kayo? Yung iba ayaw na eh, yung iba, pero ayaw. Sige, we'll let you answer that. Tatanong naman pala yung ibang housemates. If there will be an all-star, I feel like, no na. Nona. Pero I want na mag-guess, something like that, na parang ako naman yung magiging task nila. Pero if ever na babalik ako sa bahay ni Kuya for another 3 months, I feel like it's no. Kasi alam ko na yung mga, kung papasok ako, alam ko na yung galaw ko eh. So it's not very natural na. Yeah, it's not natural na, I mean, meron akong wall. Diba? May filtered na yung kilos ko, salita ko. So, ayoko naman na makita nila yung ganong Kalkulado mo na yun. So, I feel like kung ako yung papasok sa bahay ni Kuya, I want to be a house challenger. Ako yung mangiinis sa kanila. Good a day or two appearance lang. For like a week. A week. Gusto ko ako naman yung mangiinis. Why not? JM, ikaw ba? Given an all-star cast, all-star PBB, type mo pa rin? As a housemate, hindi na siguro. Sa regular housemate, Yes. At saka wala naman nauulit. Kasi totoo din naman sinabi. Ba't ba tinanong ni Tito ba? Ibigay sa isang preso. Okay. Dustin, ano mo na? China! Okay, ganda. Ako okay na rin. Ganda ng karir sa labas nito ba? No? Ba't nakasmile si pa? Alam ko like Harvey. Charot. Nag-record sila. Sige, we'll let you do the asking na lang ito ba kung sino yung nasa gate? Si Miss Rose? Ng MTRCB. Hi, ma'am. Miss Rose. Ay, responsible to. MTRCB board member to. Hindi to magtatanong na hindi maganda, ha? Leadership by example to. Hi, Miss Rose. Classify na. Board MTM. Pinapatanong ko na kay Barbie, hinalim pa sa akin. For Fiam and JM and Dustin, ito naman ang title ng movie, Almost Us, di ba? Kung may tao sa buhay nyo ngayon, please mention a name na hindi nyo gugustuhin ma-label na Almost Us. Kanina ito, Tita Rose? JM, Dustin, and Fiam. Kung meron mang sa buhay niyo ngayon na hindi nyo gugustuhin na halimbawa ako, ano yung label or ano yung, hindi nyo gugustuhin na ang label lang ay almost baka black label ito. Charot na hanap pala. Ano nagkap yan? Hindi naman ako lalayo eh. Ayoko, ito! Yeah, of course. Ayoko malabel kami na Almost Us. Kalimutan ko ang sarili ko for a moment doon na. Go ahead, yeah. Ayan, hindi naman ako showbiz na sumagot. Fairness to you talaga. Right? Nagbibigay. Ikaw madami. So, ayaw ko, syempre, nandito naman din kami sa sitwasyon na ito eh. He's courting me. So, ayoko malabel kami as Almost Us. Ang linis naman ito with yung whatever you have right now. Ang galing, ang galing. So, yeah, it's JM. Kayo naman sa hardship. Go ahead, Thank you, Jay. for that answer. Dinate mo lang siya, binigyan mo lang ng flowers ng Valentine's Day. Tapos, may halos na di ang galing sa whatever it is. JM. Ako syempre.
Sige na. Handa ka, you ha? Handa ka das. Tatagil ako para makapag-ready. Oo. May katabi naman siya. Pero, so dahil sa sagot ng dalawa, parang mag-ako ang fan. Sobrang kikiligin ako kasi may positive naman pala. It's us, no? Para sa part 2, finally, it's us. May part 2 na. Okay. At kasi, sabihin mo ng bagong contract. Charot. Thank you, Ms. Rose. Thank you. Responsible questioning ni Ms. Rose. Nakakatuwa. Dusty, kala mo lusot ka ha? Kung meron man sa buhay mo na... Ayun, same question. Madami naman po Okay. ayaw natin maging almost us sa buhay natin. Madami. Almost lahat naman ayaw natin almost us na. But syempre, siguro sabi ko, yung pinakamalapit sa buhay ko, siya. Siya din. Sino? Ay, sino yung? Ano kung pipigilin ko sarili ko o kikiligin na lang ako? Sino nga? I love this cast. Sobra. I love this. Ngayon ako, bukal din naman ako. Ever since. Syempre, si Lydia. Okay lang. Almost okay lang. Bako? Thank you. Doon na nagkilig movie ng season? Diyos ko. Parang ayaw ka lang. Tapos na ako doon. Okay. Okay na, Miss Rose? Ikaw lang pala ang susi. Charot lang. Alan Policarpi ng The Inquirer has questions. Ay, kaya... Before sa chat. Kasi yung story, parang may relevance din siya yung sa idol and sa interacts and have parang a loyal love team. Nakaka-relate din ba kayo doon in a way? And yung mga experiences about that na parang nag-apply na rin sa... Up to now or even before, meron ba kayong idea ng fangirling, fanboying? Ang gano'n, parang meron ba kayong emulate prior to being stars on your own? Or nagaling ba kayo ng fangirling, fanboying din kayo? Oo naman. Kasi sa JM, alam ko yung mga talagang ina-idol niya sa as far as acting. Ikaw, Piang, medyo hindi malinaw. Would you like to share? Sino idol ko? Oo, na senior First sa'yo. is Ate Alexandra De Rossi. And then, Karen Estrada, of course. Sorry, maingay kasi sa likod. Hindi ko marinig. Guys, silence naman din sa likod. Hindi ka makaintindihan dito. Sorry. Thank you. First is Ate Alexandra De Rossi. Yes, very good. Sobra. Second is Kyla Estrada. Sino? Kyla Estrada. Kyla. Yes. Wow. And then, actually, sobrang dami. Pero at least nag-mention ka lang. Another one lang, good three. Dennis Trillo. Wow, Yeah. iba din naman ang... Sobrang galing talaga. And yes, actually, hindi ko pa nakikita si Ate Alex and Dennis Trillo. Speaking of Alex, China. Oh! Yun si Ate Kai pa nakikita ko and very, syempre, I'm a big fan of her. Diba? I'm really big fan of her. So, every time na nakikita ko siya, sabi ko, Kikiligin nyo. Pag nabasa niya to, narinig niya. sobrang big fan talaga ako. Sobra. I love her very much. So, yeah. Okay. Thank you, Piang, for sharing. JM, nababanggit mo sa akin off-cam lang na nakikita. Kasi may pinanggagaling yung daddy mo. Nakaka-trace ng fans. Parang JM reminds us of this actor. Tapos in a way, nakwento mo sa akin. O baka naman pwedeng sa'yo naman galing. Exactly who are the actors you emulate, you adore, or you admire na lang. Pinaka... Hindi, yung hindi mo ina-admire na lang. Ako nagsalita. Ultimate. Kahit tatlo. Si Sir John Lloyd siguro. Of course. Steve John Lloyd. Kay Joshua. Wow. And... Naku, actor mo sa isang bagong show. Na hindi mapapakinggan na rin kita hanggang April 14 siya. Okay, next. Sir Dennis din. Dennis Trillo.
Speaking of, charik lang, yan ang mga lady na kumenta na. Okay, si Das, share naman. Ikaw palidig man ka na rin. Pwede ka actually as a manager, kung ako manager mo, kaya kita bigyan as a solo star, na pwede kita bigyan naman ng Richard Gutierrez, Richard Gomez roles. Pero exactly, pwede ka mag-mention ng 3 actors or actresses you look forward to working and you admire ultimately. Ako si James, first ko si John Lloyd. Nanamit mo na, ate? Wow, okay. Ever since siya Diba? Siya talaga yung pinapanood ko. Siya pa ba? Pero ang talagang idol ko talaga growing up. Si Ate Catherine. Bernardo? Wow! Ano ko siya eh, parang... That's a surprise, ha? Ever since yung sabi ko naman sa mga. Pero ngayon ko lang narinig. Talaga. Hindi, a joke. Charot lang. Wow, paano? Iba nga, ang weird. Hindi, no weird. Fan ako Wow. ng Catherine. ng mga movies niya before. Oh, I'll tell her. I'll tell her. Tapos sa set niya next week. O talagang handsome. Thank you for sharing. Ituloy ko na, JM. Pinag-uusapan ka namin yung table read. Sabi ko, wala tayo nag-develop ng ganitong young. For example, may binanggit ako comedian. Sabi ko siya, oh, yung kulang natin, pwedeng siya. Okay, saan nagagaling yung inspiration mo as a comedian? Ang galing, you're a player for natural comedy, JM. Hindi po ako nagpapatawa. Yun lang talaga. So kung ano nakikita nyo nakakatawa, ako lang yun. Kala namin effort yan. Wala. Ako lang to. Yun lang, ako lang po ang nakikita nyo. And acting is not acting eh. Hindi mo kailangan umarte para mag-show up lalo as an actor. Just be there. Yun lang, kaya maramdaman mo yung present. At 20, alam niya ang craft niya. 20 ka na ngayon, no? Yes po. Wow, alam na niya yung craft niya. Galing. Okay, si Sam. Sam, ultimate actors. Sorry, iba to kung nasa lahat pa. Including Sir Keith. Charot na. Okay. Go ahead. For me, I think, syempre, if we talk international levels, Huwag na muna. Local na muna tayo. local levels po, syempre, same po sila. John Lloyd sila at Catherine. Iba din po kasi talaga sila with their craft. They really know what they're doing. They study their craft po talaga. And, siguro kung hindi din po natin, for me po kasi si Direk Dan, inspiration po talaga siya as an actor because if you get to work with him, he teaches you to be better at what you do. Before, during, and after you shoot the movie. So, it's a pleasure to work with people like that who make you better at what you do, even after. So, alam talaga niyang strike mo as an actress, the reason why you're part of the movie. Kaya nilagay ka niya. Yes, it's a huge blessing. Tama. Yes po. Ito may natural flair. Ano rin to si Yuki. Who do you look up to? Ako po, I'm a huge fan of Tony Gonzaga, John Lloyd Cruz, Miss Angelica Panganiban. So growing up talaga, sobrang fascinated ako with how much emotions and layers yung bibigay nila for the scene and how smart they are as an actor. So I'm a huge fan of them. Pando si JLC today, ha? JP, you've done a lot of honest works. Karamihan yung gawa ni JP. He used to be with Star Cinema and then now he's with us. Big regard. Okay, for the last question will come from Chad Solis. Hi, Chad. Hi, for my first question kay Yang. Since na-mention doon na maraming mga nakakakilig na eksena, nagkaroon ba ng time na parang pilit mo, naging totoo na yung kilig while ginagawa niya yung eksena? Actually, parang lahat ng ginawa namin kilig, hindi ako hindi si Janen yun eh. Si Fiang po yun. Kasi parang ang hirap pekein ng kilig. Kasi once na pinake mo yung kilig, parang hindi din naman mararamdaman ng lahat yun eh. So every time na meron kami kilig sa ni JM, hindi na si Janine yung pulo. Hindi na si Janine ang gumagalap doon. Si Fiang yun. So yeah, parang lahat ng ginawa namin eksena with kilig moments. Yang mula nang lumabas kayo sa PBB, parang si JM na yung naka-pair mo, how thankful you are na siya yung nakasama mo sa journey na to, and na-imagine mo ba yung sarili mo doing this? No regrets, yeah.
Ha? Nasa JM yung No regrets? Bakit? journey mo? No. Kasi ba na? I'm very thankful and grateful sa kanya. Very open ako na and very vocal ako sa mga sinasabi ko sa kanya na he's such a blessing to me. Isa siyang malaking blessing sa akin. Simula nung dumating siya sa buhay ko, wala siyang ginagawa sa akin. Not just my career, but my heart. Diyos ko, tunaw na ako kung ako yung JM. Actually. And then, Ayan, natunaw ako. Instant. hindi lang yung path ng career ko yung nabago ni JM. Kundi kung ano yung nasa loob ko. My heart. Seryoso ka, Piang. Iba ka ngayon. So yeah, I'm very grateful and very thankful na ever since siya yung kasama ko. And Wala, naiiyak ako. Kilig-iyak. so ever since, wala naman akong ibang hiniling kundi si Jem. JM and any reaction. Sa Wala pagkain siyang mo yun, ibang Ibarra. hiniling kundi si JM. Swerte niya, no? Ibarra, reaction to what you said. Ewan ko, siya. So, every time na i-open siya sa akin, nararamdaman niya. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko. Kasi, hindi ko alam. I mean, hindi ko alam. Alam mo, ang tagal ko na kinikilig ngayon lang ulit. Before pandemic pa ako huling kinilig ngayon lang ulit after 6 years. I will respect na nahihirapan kang to put in words yung gusto mong express ng Jay. Yeah. Kung meron kang short message lang kay Piang, kasi sa panel, for sure may mga bagay na hindi ka nasasabi. Ano yung gusto mo sabihin? Sino yan? Si JM Piang. Okay. Ako, honestly, hindi talaga ako expressive ng tao na nasa words. And alam din niya yun. So kung ito, ibinibigyan niyo ako ng chance para dito. And nais ko lang sabihin, syempre, una-una, mula noon hanggang ngayon, proud na proud ako sa kanya. Akala mo iba na. Proud na proud ako sobrang. And sobrang thankful ako na naging... Sobrang thankful ako na nag-exist ka. Honestly. Sobrang kahit, alam mo yun, hindi naman tayo perfectong tao, walang perfectong tao, hindi naman tayo lagi masaya. Pero, alam mo yun, kahit down yung moments, kahit hindi maganda yung moments, thankful pa rin ako sa moments na yun kasi ikaw yung kasama. Kaya honestly. Na-record ba ng lahat yun? Yes. Ganda pa, ha? Pati ba yung reaction ni Dustin yun na master ka talaga, Dustin. Masarap kang katabi. Charles na. Okay, I think we have enough. Sorry, they need to, may mall show sa Robinson's Galleria. May call time sila ng free. But before they proceed and the interview with Miss Nat and a few, may ilang minutes kami kasi bibigay kila Miss Nat. Before, and go ahead. Can I just share na lahat si Sam, si Yuki, si Jen, si Dustin, sobrang, kung wala sila sa movie na to, hindi mabubuti ang movie na to kasi sila yung perfect na character, especially Sam and best friend sa movie. Alam mo, kung lahat ng ad-lib ko sa movie kasi sobrang layo, right? Lahat ng ad-lib ko sa movie, kasi kaya ako na babato yun kasi tinutulungan niya ako ni Sam. So I'm very happy na si Sam yung naging best friend ko. And si Yuki, of course. Meron din kami mga eksena with Yuki. And ako kasi very, parang yung eksena namin ni Yuki is nagsaselos ako sa kanya. So I'm very happy na si Yuki yung pinagsaselosan ko sa movie kasi sobrang galing niya talaga. Sobrang galing. Sobrang galing. Sobrang. Right? Tinutulungan niya kung paano ako magselos. Hindi ka ba ever marunong magselos? Selosa. Yeah, very selosa. So hindi po ultimate. Pero dahil nga sobrang galing niya, napigaan niya ako. Meron pa kasi selos. Yeah, so MJ, of course. Ayan, katabi mo. Another J. Siya. Salvado. Alam mo, sobrang, siyang happy lang siya.
JM. Sobrang galing niyang portray bilang best friend ni JM kasi sobrang galing. Of course, si Kenzo na perfect for Kenzo. That's yun, perfect for Kenzo. Yeah. Kailangan ba ba itong isa? Ang si JM. Gusto na ako itagdagan kay JM kasi honestly, kahit sa ilang days namin na ilang araw yung sama namin, sobrang dami kong natutunan sa tao. Sobrang galing na ako. Sa timing, sa bitaw. Gaya nung napag-usapan natin nung table reading pa. Mga ganitong klase ng actor yung wala sa generation namin. Ayos na. Kaya, garuting ako sa kanya. Oh, tribute na sa'yo to JM Salvato. You know what? Another highlight of the afternoon is this. Today we are unveiling the official poster of Almost Us. In 5! Are we ready with the person na mag-unveil? O ako yan? 5. Bababa daw sila. Beside the purple... Sa gilid. Sige. Sam, Yuki. Baba daw. I-unveil para i-cover nyo. Sige. Tapos later on, babalik kayo dito ang Mr. Keith and Mr. Satisfying. Okay, sige. I-block na natin. Can we have Judy para miss the other side? Okay, cut down pala yung video. Girl or boy na sabi nila. Girl or boy? Girl all, please. Gender reveal. There you go, that's the official poster of Almost Us. Young Sweet JM, para directed by Dan Villegas from Regal Edit. Wow! As we speak po, natatanggap nyo na siya sa mga email nyo, yung Google link niya for you for official posting. Ayan po, is designed by Justin Bisana. Ayan, that's the official poster of Almost Us. Sige, picture daw, looking here sa harap nyo. Huwag nyo lang i-cover poster from Sir Keith, Dustin, Yuki, JM, Piang, and Sam. Ayan, beside JM, please. Looking here sa gitna, dito where I am. Okay, looking here muna and then looking sa left and looking sa left nyo. Okay, we let you. Ayan. We have just unveiled the official poster of Almost Us. Ano pa yun, Ian? Sige, we will let you. You may now go back to your seats. Pero please stay daw sa JM yung lang sa poster. So you keep balik, Yuki, Sam, JM, balik sa upuan. This time, si Dustin balik din sa upuan. Si Dustin will have to stay. Sorry, Dustin, stay dyan sa poster. The three of you. Iba talaga yung Dustin. Mahal ko yan. Mahal ko yan. Stay lang daw dyan. Daming request. I know. Sige na, papigyan na natin. Ano naman to, special day ng JM at saka Almost Us. Perfect! Enjoy the rest of the afternoon, everyone. But before that, we'd like to hear from everyone muna. Starting off with JM, please. Final invite na lang muna, JM. Salvador. Ayok, staying pero muna ng mic, please. Yun! Di ba, habang ready niyo po ang aming mga bibig, iniimbitahan po namin kayo this coming May 6. Sabay-sabay nating saksiyan ang pagbubukas ng mga sinihan para sa aming pelikula Almost Us, guys. Doon tayo, inaasahan namin ang inyong mga mukha doon. Maraming salamat. Thank you, JM. You deserve more projects. I believe in you. Of course, Sam, please. Yes, we would like to invite everybody to please come and support the movie on May 6. I'm sure na ito po talaga ang pelikulang kikiligin, mapapasaya po kayo lahat, and kumbaga, stress reliever na rin po sa ating lahat with everything that's going on. So yes po, we'll see you there! Thanks, Sam. Continue being amazing. Yes. Thank you. Yuki, please. At hindi lang siya nakakakilig, nakakaiyak at makakatulong po ito sa pag-amin sa inyong mga best friend if may tinatago talaga kayo. So ayan, abangan niyo po yan, May 6. Malapit na po.
The reason why they have almost us, of course, our producer, Sir Keith Monteverde. Yeah. Thank you for all your support so far, and we look forward to seeing all of you in theaters on May 6th. Like I said, you'll laugh, you'll cry, but regardless, it'll be a good time. We will definitely have a good time, Sir Keith. And of course, Dustin Yu! Yun, congratulations, Jeff Yan, and sa mga producers natin. May 6, ang Almost Us, malapit na po. Supportahan po natin yan dahil napakagandang pelikula. Of course, wala sila today, but we'd like to acknowledge part of the cast as si Che Ramos Cosio. She is playing Attorney Marisa Messina. Baus Rufo, Luis natin siya sayang as Kakay, and Lobot Bustamante as Attorney Mendez. And of course, J.M. Piang. Ayan po, sana supportahan niyo po ang aming first solo film na Almost Us. Malapit na po yan. Halo-halong emosyon na mararamdaman niyo sa movie na to. Lahat ng problema na mag-best friend nandito sa movie na to. So lahat ng tanong ay masasagot ng movie na to. At directed by Dan Villegas from Regal Entertainment and Project 8 Projects po yan. And of course, J.M. Ayun, Pwede ikaw din. ayun, inibitahan ko kayo sa May 6 na panoorin ang Attack sa Salubungin. Ang aming pelikula na Almost Us, directed by Dan Villegas. Siyempre, espesyal na panawagan sa lahat ng RR, sa lahat ng naging RR, sa lahat ng learners, sumasa, nahihirapan mag-confess. Okay. Lahat daw panoorin nyo na. Ito na ho yung pelikulang para sa inyo. Kamalay natin, nandito na yung sagot. Okay. So see you guys. Alright, and with that, from Regal Entertainment, Ms. Rosel Monteverde, Sir Keith, Project 8 Projects, thank you all for coming. Soon we will announce the ticket pricing po in cinemas, across all cinemas para sa presyo ng tickets po sa Almost Us. Magkakaroon po ng advanced ticket selling very soon. We'd like to request stand up please the whole cast. Sir Keith, can I request you to stay beside Sam as we lock this? Yuki, ayan, perfect, thank you, ayan. Insert na lang natin si Direct Jancho. Okay, we present to you the cast of Almost Us with producer Keith Monteverde, Direct Dan Villegas, JM, Salvador, Sam, Yuki Takahashi, JM Piang, and of course, Dustin Yu. Okay, again, thank you all for coming. Sige, isang pangmalakasang photo op ulit. Nanay ba talaga?